Welcome to RJ Farm and Campsite, a natural hot spring resort located in Calauan, Laguna. A peaceful nature getaway near Metro Manila. Ideal for camping near the river, pet-friendly environment, Kubo-style cottages, tents, and lush green surroundings. This place is affordable, relaxing, and surrounded by nature. Save this travel guide for everything you need to know when visiting Laguna Sur. Welcome back to my channel. My name is Seth, and for today's gala, nandito tayo ngayon sa RJ Farm and Campsite Hot Spring Resort. Ayan. As usual, this is your ultimate guide on how to get here, getting around, and the expenses. So if you're new to my channel, please do not forget to support. Click on the subscribe button and the notification bell so you will be updated to my latest videos. Please follow my Facebook page, Gala ni Seth. Without further ado, let's get started. How to get there. Good morning. So 6:23 AM na. Andito ulit tayo sa may Passport Alemol. Ayan. Dito tayo sasakay ng bus. Ayan, Lucena sasakyan natin, Grand Terminal. So, alis na tayo, 6:59 AM. 172 pesos yung pamasahe pa Alaminos. Dumaan siyang market. Wala masyadong tao. Okay, so alis na ulit tayo. So nandito na tayo sa Alaminos, Laguna. So 9:54 AM na. So almost 3 hours yung biyahe natin. Bali sa Laguna to guys before mag San Pablo. Kain muna tayo kasi wala pa tayong breakfast, gutom na. Ayan, so may chicken dito. Sa may tapat ng palengke lang to. Ito yung food natin, 86 pesos lahat to. Sabi niya yung tubig. Sasakay na tayo ng tricycle. So same din dito yung sakayan papuntang Hidden Valley Springs, tsaka yung Camp Silva. Ayan lang yung landmark, pamilihang bayan ng Alaminos. Dito lang yung tricycle Sa may bakery lang tayo sasakay ng tricycle. Ayan, so may Mercury doon. At yung sinasabi kong bakery, Everlasting Bakery. Dito yung tricycle. Ayan yung tricycle. Dito tayo sasakay. Okay, so hindi na raw dito yung sakayan. Pinagbawalan na sila. So tatawid tayo sa kabila. Tawid lang tayo. Camel. Ito tayo. Hello po. Nakikita sa YouTube. Ay, say hi na lang po. Gala ka talaga. Okay, may nakakita sa atin. So dito tayo sa gilid ng palengke. Ayun yung tricycle daw doon. Ito yung terminal. Ayan. Grand Terminal. And ito pala, Apasan Terminal. Apasan yung sinasabi ni Kuya Sa ano po? Wait lang. Hindi pa sa unahan. RJ Camp. Ayan yung nakalista. Camp Silva, Perez, Hidden Valley. Okay, so iba na raw yung presyo. Camp Silva 200 lang kasi naano ko doon binabayad. Pero mas malayo kasi yung RJ. So 350 daw. One way. Tara. Bali 10:14 AM na. Tapos, ito yung simbahan ng Alaminos. Ayan. Yung Hidden Valley may mga paano na.
Bali yung 350 pesos, maximum of tatlo kayo. So share kayo dun sa 350 kung tatlo kayo. Pero kung solo ka lang, ayun nga, yun ang downside ng solo lang. Ikaw magso-shoulder lahat. Ayan, dito din yung Silva Aspen. Yan yung dati daan. Diretso yan yan. Kakanan. Sinara to. Yan, doon. Itaas ko na. Ito. Dito na pala yung daan ng Camp Silva, iniba na, guys. Hindi na dun sa dati kasi ibang management na eh. Ito yung Awikin. Ayan, so kaliwa tayo. Ay, left, kanan. Magkakanan tayo, dito tayo. Ayan, galing tayo dun. Kumanan lang tayo. Ito, Barangay Perez. Wala naman mahirap sa daan dito. Kaya hanggang wala yung maximum. Kaliwa. So, kakaliwa tayo. Una? Oo. Na tayo sa andito na tayo sa babaan. So 25 minutes yung biyahe natin sa tricycle. Tapos kunin natin yung number ni Kuya kasi walang sakayan dito eh. Okay, so 10:40 na, kinuha na natin yung number ni Kuya para mamaya susunduin tayo. Ito bago to eh, Paluto Ihaw-Ihaw, free parking, Peakside Villa, Mountain Resort. Ayan ginagawa. Pero dito tayo. Start na ng lakad, so 10:41 AM. So aside dito sa may Alaminos, pwede rin kayong mag Santa Cruz tapos papuntang Calauan, then dun sa bayan ng Calauan sasakay kayo ng tricycle. Pero sabi ni Kuya, mas malapit daw dito sa Alaminos kaysa doon kasi ang dami pa daw barangay na dadaanan doon. Ayan, so ito yung Riles, Pakalamba, tsaka pa ano to eh, Bicol, sabi ni Kuya. Dito ata yung pa Bicol. Tsaka dito yung Kalamba. Hindi ko alam ko, basta depende. Saan tayo? Ayan, dito tayo. Ayan. Bali pinyahan yung ano dito. Maraming pinya, may nadaanan nga tayong maraming pinya eh, kaso hindi nagbebenta na. Ayan. Sa gilid lang tayo dumaan. Ginagawa yung daan. Ayan, ginagawa pala yung daan sa taas. Dito tayo. Excuse lang po. Sinisemento na. Ayan. Ayan yung mga pinya. Medyo maputik lang. Ayan o pinya oh. Shrub. Padaan po. Ang ginagawa na. Ayan. Buti maaraw ngayon. Tsaka Tuesday.
Wala masyadong tao. Hindi pa na-harvest yung iba. One bar yung signal. Ewan ko kung makakapag-send to. Ayan, so putik na dito. Lakad tayo. Dito tayo. Ayan yung mga pinya. Puro mga kuliglig lang yung naririnig natin. Dito ata yung daan. So dinidevelop pa lang talaga to. Ayan yung ibang kubo-kubo. Medyo ano na. Ay, cottage pala to. Tapos dito ano ba to? Mas malaking ano cottage. Walang tao. 6 minutes walk lang pala papunta dito. Ayan. Bali, dalawa dito ang cottage. So dahil galing sa maulan, ganyan yung tubig nila ngayon. Hanggang doon. Tapos, ito yung mga cottage dito sa tabi. Walang bantay. Ito yung cottage with room. Walang tao. Ayan. Malalim ba? Parang malalim. Tapos, nandito yung pinaka waterfalls. Ayan. Yung flow papunta doon. Parang river talaga siya. Walang katao-tao. Wala din bantay. Ayan, so meron pa dito. Tingnan natin dito. Tahimik na dito. Ayun. Andito yung tindahan. Tapos dito, CR. Layo pala.
CR. Hello po. Walang tao. Okay. Okay, so nagbayad na tayo ng entrance. Yung entrance fee dito, kung gusto niyo maligo lang, wala kayong cottage na kinuha, 70 pesos. Ayun, wala nang signal. Yan. Nagkaka 1 bar uli signal dito sa may 1 bar signal dito sa may cottage banda. Ayan. So ang lagpas tao daw, dun daw sa dulo. Pero dito, hindi daw. Tapos, eto, room with room. Ano to, 700 pesos. Good for 2. Cottage with room. Ayan, maliit lang yung room. Super liit lang. Ayan. Tapos may 50 pesos na entrance fee each. Ganon din to. Eto, cottage lang talaga. 700 pesos. Tapos, good for 10 packs. And 50 pesos yung entrance fee each. So iba yung entrance fee ng maliligo ka lang walang cottage, 70 pesos. Tapos pag kukuha kayo ng cottage, 50 pesos yung entrance fee plus the cottage fee. Yan. Same lang din dun sa taas, 700 din. Dito daw malalim na. Hindi ganun kalinaw yung tubig kasi nga galing ulan-ulan. May mga lamok-lamok. Dala kayo ng insect repellent. May mga nangangagat-kagat. So kung pupunta kayo dito, expect nyo medyo raw pa yung place. Hindi pa siya kagaya nung Camp Silva na medyo na talaga siya, medyo developed. Dito talaga, yan lang, cottage. Tapos isang ganitong mahaba. And then may maliit na tindahan doon. Tapos yung rooms nila, yung pinakita ko kanina, 2 lang. Pero dinadahan-dahan nila. Kita nyo naman kanina dun sa sa may daanan, sinisemento na nila. So, yun, wag lang tayo masyadong mag-expect ng masyado. Bali pag pupunta kayo dito, so magbi-bring kayo ng food kung magtatagal kayo dito kasi walang food dito. Pero may drink dun sa tindahan. Pero yung kakainin nyo lang talaga, kailangan dala nyo na. Pwede kayong bumili dun sa Alaminos Public Market. May mga mabibilihan dun. Pwede naman kayo mag-ihaw-ihaw dito. Ganun. Pero ako, nag-take out na ako kanina dun sa kinainan nating chicken sa 5-star. So, doon na tayo bumili ng pagkain. Testing ko na yung 1 bar. Wala talagang data. Pero pwede kang at least makapag-text para ma-text natin si Kuya Driver, tricycle driver kanina para sunduin tayo. Maya-maya, susunduin na tayo. Titesting na natin kung gaano siya kainit. Ayan, may dito. Ay? Parang hindi ko alam kung nararamdaman ko yung init ng araw or what. Parang hindi siya ganun kainit.
Ayan. Parang ano lang. Hindi ko kasi maano kung saan galing yung init, kung sa araw ba o sa tubig. So dito sa part na to, hanggang waist lang natin. Ayan. Ito yung tubig. Waterfall. Ayan, so maglalakad tayo. Try natin lakarin. Nararamdaman ko yung putik sa ilalim. So, suggest ko lang, mas maganda to lagyan ng graba sa ilalim or pebbles para yung putik hindi magkakalat. Gaya ng ginawa sa Camp Silva, yung ilalim nila may pebbles or graba. Dito medyo mainit-init na sa gitna. Pero dun sa baba, parang lang, normal lang, water. Yan. So hindi talaga ganun kainit. Pero hindi siya malamig. Ano lang siya? Hindi naman siya kasing lamig ng tap water. Hindi rin siya yung pamaligamgam. So parang in between maligamgam and tap water. Ganon. Di ko alam kung may iinit pa to. Nagkataon lang na ganito yung temperature or yung ano ba tawag doon. Pero sa ngayon, pagpunta ko, ayun na nga, hindi ganong kainit. Ano lang siya. Tama lang. Hanggang dito na tayo kasi maputik yung ilalim. Pag matagal ka nang nakababad sa tubig, dun mo siya mararamdaman yung medyo magwa-warm na yung tubig. Pero hindi talaga sobrang init. Ano lang, tamang warm lang. Ayan ramdam ko na yung warmness ng tubig. Ayan, ganyan siya. Hindi siya ganun ka-crystal clear kasi ewan ko kung may crystal clear pa to pagka kasi syempre ilang linggo nang umuulan-ulan, especially yung ilalim nito is yung lang, putik lang. Hindi siya yung hindi siya mabato. So talagang yung tubig ang tawag dito, cloudy. Ayan. Walang tao, tayo lang. Mga cottage nasa tabi lang talaga siya ng tubig.
bago tayo magbanlaw, shoutout time muna tayo. So sinabi ko na last time, iba na yung format ng shoutout natin. Hindi na pa isa-isa, ipa-flash ko na lang ng maramihan kasi marami yung waiting. Nasa 400 something pa so far. So, eto na. Shoutout sa inyong lahat. Next, shoutout din sa inyo. And next, shoutout din sa inyong lahat. Shoutout sa inyong lahat. Iigib tayo ng tubig pang banlaw natin. Ayan. Sabi ni ate, pag galing dito to Kalawan, 100 pesos lang pala yung tricycle. Special na yon. Kung apat kayo, 30 pesos each. Yun. So mas malapit pala tong RJ sa Kalawan kaysa sa Alaminos. Mas malayo daw Alaminos. Tapos pag nag-tent kayo dito, may tent pitching dito 150 pesos plus 50 pesos each na entrance. And then sa umaga yon day tour. Pag overnight naman 200 pesos sa tent tapos 70 pesos yung entrance each. Pag wala naman kayong tent, may rental din dito 400 pesos, good for 2 na yung tent. Pero syempre may hindi pa kasama yung entrance, so magbabayad kayo ng 70 pesos each pag overnight yung entrance. Kanina dito dumaan sila pababa yung mga nag-work doon sa kalsada kanina. Kaso yung daan parang mga damo-damo. Dito na tayo. Sakit sa paa yung mga damo eh. Okay, so that's it for today guys. Thank you for watching this video. Keep safe and enjoy your travel. For renovation pala to. Okay. Nandito na ulit tayo sa pinagbabaan natin kanina. Hintayin na lang natin yung tricycle. Ayan na si Kuya. Tricycle sundo natin. Okay, so nandito lang tayo sa Terminal Binabaole. Tapos yung lakad lang tayo ng konti sa highway para dyan sumakay ng bus. Ayan, so dito tayo mag-aabang ng bus. Dati kasi dun sumasakay eh. Sa tapat. Doon ako sumasakay ng tricycle sa tapat dati. So ngayon dito na. So titingin tayo ng... Ayan, sa wakas may Cubao na. Okay, pulo daw. So tayo tayo. Same pa rin yung pamasahe, 172 pesos. Ayan, so nakatayo tayo.